tungkol po kay Senador Bato de la Rosa, mga kababayan, dahil ipinatawag po ito, di ba? Sila ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Doon po sa pagdinig sa Kamara ng Commission on Human Rights. Subalit mga kababayan, hindi po ito pumayag na dumalo at gumawa po ng paraan itong si De La Rosa, mga kababayan, at ang sabi nila, ayon po sa aking mga naulinigan, ay ginamit ata nito ang kanyang immunity bilang isang senador. Dahil sabi po, pwede po silang tumanggi doon sa magpapatawag ng Kamara habang ongoing ang ginagawa naman nitong investigasyon. Halimbawa, may ginagawa po itong sila De La Rosa, mga kababayan. So pakinggan po natin yung sinabi dito kasi nagpa-interview itong loko-loko na to eh. 'Di ba? Oops. Yan. Senator Bato, good morning po, sir. Good morning, Ted. Good morning, DJ Chatsa, at saka sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Yes, sir. Good morning. Ano ho ang inyong masasabi dito po sa naging motion sa hearing ng Committee on Human Rights sa Kamara na pinaiimbitahan po kayo kasama po si former President Duterte sa kanilang ginaganap po na hearing tungkol sa nagdaampong war on drugs? Yes, Ted. So far, sa akin, walang problema yan. No? I can attend to that hearing. But then again, Uy, wala daw problema, mga kababayan. Eh kung walang problema, bakit hindi ka pumunta? Anong nangyari? Natakot ka? Baka mamaya ikaw ay imbestigahan doon. Siyempre, pag pumunta ka, ikaw ang alam niyo, sa totoo lang, mga ka-GP, talagang gustong-gusto ko na maipatawag itong si Bato de la Rosa eh. Malambot ito eh. Hindi ito tunay na bato. Parang feeling ko, itong si Bato de la Rosa, takutin mo lang ito, mga kababayan, talagang ngangaw-ngaw ito. Magsasalita ito. Nakita nyo nga, yung apo niya, hindi raw niya makikita. 'Di ba yung sa ICC? Palagay ko dito, pag pinatawag to, 'di ba sabi nga ni Digong dati, yan si De La Rosa, ang problema ko lang diyan, madaldal. Feeling ko talaga magdadaldal ito pag halimbawa pinatawag at nagipit na siya. Kaya ayaw itong payagan, mga kababayan, ni Digong. when I sought the guidance of my Senate President, sabi sa akin ng aking Senate President is that hindi daw ako mag-attend by virtue of on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. So, yun na, susundin ko yung guidance ng aking Senate President dahil ayaw ko rin magiging President, no? Ayaw ko. Yun, umiiwas. Kasi ako, halimbawa, mga kababayan, meron kang, di ba, may Senate President kayo, si Chis Escudero nga. Ngayon, iisipin mo, kung gusto mo talagang malinis ang pangalan mo, at kung ikaw ay talagang walang kasalanan, dapat a-attend ka. Ibigay mo yung oras mo. Oo, nandun na tayo dahil kayo dyan ay meron din namang ginagawa yung tinatawag na sa rules ninyo na interchamber, mga kababayan. Yan nga yung ginagamit nila na pamprotekta sa kanila. Yan yung immunity nila pagdating po sa mga kaso. Halimbawa sila ipapatawag ng Kongreso or vice versa, sasabihin lang nila kami ay busy. Ganyan ang nangyari kay Senador Laila de Lima noon. Kaya galit na galit itong sila Duterte kasi dinelay nitong si dating Senador Tito Soto. Diba, merong hearing no na ongoing na nandun din si de Lima, iniimbestigahan, mga kababayan. Ang ginawa nila para hindi po mahuli ay dinelay ni Tito Soto yung hearing.
Yun pala, ang ginawa nung akala nila pinalabas ng mga Duterte na wala na yung mga pulis doon, saka naman bumaba itong si Leila de Lima doon sa kanyang office. Doon naman siya hinuli. Kasi tapos na eh. Pero nung ongoing pa yung trial, di ba, dinelay na nga ng gusto ni Tito Soto, kaya nagagalit itong mga Duterte dati, yung mga DDS, dahil sabi nila ginagawan daw ng paraan ni Tito Soto. Yun ay paraan po ng tinatawag nila ng immunity ng mga senador o mga congressman. Yun ay yung tinatawag nilang interchamber. Di ba? Mautak talaga eh. Puro magiging president pagdating dyan sa tawagan dahil nga yan ay time-honored tradition yan na between two chambers at saka enshrined talaga yan sa institutional practices ng Congress na yung inter-chamber courtesy. At ayaw ko maging president, baka mamaya every time meron implicate yung pangalan ng isang senador doon sa investigasyon ng House of Representatives, patawag na lang patawag. So ano mangyayari ngayon sa aming trabaho diyan sa Senado? Yan dapat ang maalis. Kasi para sa akin hindi dahilan 'yan na ano pang mangyayari sa trabaho ninyo sa Senado. Kasi unang-una mga kababayan, pag ganito ang naging basihan natin, yung makakapagtago na po lalong-lalo na yung mga kriminal. Lalong-lalo na yung mayroong tinatakbuhan sa batas. Magiging magiging hideout nila to eh. 'Di ba? Ito yung magiging paraan nila para makatakas dahil hindi sila mapapatawag. Unang-una, isipin po natin, ilan ba kayo sa committee? 'Di ba? Napakarami nyo sa committee. Hindi lang naman iisang tao, hindi lang naman iisang senador. Although kayo ay 24 lang, pero sa isang committee, mga kababayan, 'di ba? Ay marami naman po kayo na pwedeng mag-represent halimbawa na may ginagawa kayo. So para sa akin, takbuhan lang talaga itong interchamber practices na to. 'Di ba? Or interchamber courtesy. Para sa akin mga kababayan, ito ay tipong talagang ginagamit lang ng mga loko-loko eh. Sa totoo lang. Shoutout po, Ma'am Ai Chang. 'Di ba? Sabi ni Mami, di ka naman maging president, Senator Kamandong. Hindi, mga kababayan, iba po yung sinasabi natin na immunity ng presidente. Yun ay talagang hindi pa sila pwedeng kasuhan. Pero ang senador, meron din silang immunity pagdating po, yun nga yung sinasabi nila na interchamber courtesy. Pag ongoing ang ginagawang pag-hearing ninyo, halimbawa itong si Bato, meron silang hearing o may ginagawa sila, hindi basta-basta pwedeng ipatawag ng Kongreso or vice versa. Halimbawa naman Congress, may problema doon sa pinapatawag sila ng Senado at sila ay merong ini-hearing o meron silang ginagawa, hindi rin basta-basta. So para sa akin mga kababayan, ulitin ko lang, hindi po ako pabor doon at iyon ay nagiging taguan at nagiging alibay ng mga kriminal at nung may mga tinatakbuhang kaso. So hindi talaga masasabi na tunay at talagang lalaki itong si Bato. 'Di ba? Kung gusto mong maayos na yung pangalan mo, kung ayaw mong madamay, mga kababayan, you should be there, 'di ba? You should attend the hearing para walang masabi. Ay, sana all lumalabas. Sila 300 plus. Ay, Ma'am Marlena Ratuita, thank you so much po sa pag-share ng stars. So, thank you. Sila para mag-asikaso sa kanilang mga legislative functions. Sa Senado, kung tigil lang tawag, 24 lang kami, then baka hindi uusad yung aming trabaho. Ayaw ko magiging presidente. But personally, sa akin wala ako. Hindi, anom ko na yung sinasabi ni sinasabi ni Mami B. Hindi po yun president. Ibig sabihin, ako yung magiging halimbawa. Ganon. Yung pagkukunan nila ng example na pwede po yan magamit sa mga susunod. Halimbawa, si Bato po, kung siya ang kauna-unahang senador na pinapatawag doon sa kamera dahil meron pong investigasyon.
ayaw po niya daw na maging president. Hindi presidente. President, ibig sabihin nun, siya yung gagawing ehemplo o tutularan na siya ay pumunta doon. O ba't si Bato pumunta dito? Bakit kayo ayaw niyong pumunta? Pwede naman pala. Parang ganon, mga kababayan, president. May nangyari na nauna na pwede nilang pagkuhanan ng example. Kaya nga kung naririnig ninyo, meron din mga tawag dito, mga natapos ng kaso, like for example, ERAP versus something, ganon, di ba? Yun ay nagiging president na. Kinokopya po nila yon para maipatupad. Kaya nga itong si Kibuloy, di ba, nung panahon na siya ay pinapatawag dyan, mga kababayan, sabi ko patay na. Kasi marami din ang mga tao na baka mamaya pag pinatawag ay mag-aalibay na sila ay may karapatan na tumanggi, sila ay may karapatan na hindi pumunta doon sa Senate. Ganon, mga kababayan. Ito ginagamit ngayon ni Bato. Dinadahilan niya. Kung problema, I can attend. Problema. Joke lang yun, balik ko kasi dila ni Senator Bato. Okay. At pag-pronounce niya ng president, oo nga no, tama po kayo. Ako nga, ito nga problema ko. Just in case, former President Duterte decides to attend the hearing. So, hindi ako pwedeng hindi mag-attend. Pipilitin ko talaga maka-attend ako. So, again, Ay buang ang putya. Ibig sabihin, mga kababayan, kung si Chis Escudero sinabihan ka ng hindi a-attend, ay sinusunod mo. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, kung si Duterte daw ay a-attend, hindi pwedeng hindi rin siya umattend. So ibig sabihin, sunod-sunuran ka kay Duterte. Talagang ipot ka. 'Di ba? Kung anong baho ng puwet, nandun ka nakasunod. Diyos mio Marimar, mga kababayan, talagang ito ang ito yung gagawin natin. Mamaya meron niyang ginalaman doon sa ating susunod na topic. Dahil kita nyo ang babaw ng ng argumento niya, ang babaw po ng narrative o reasoning nitong si Duterte, ni Bato, na sinasabi niya kapag si Duterte ay pumayag, papayag din daw siya. Siya ay pupunta, mga kababayan. Hindi ganoon eh. 'Di ba? So, kung kayo nga nagpapatawag ng mga tao, pinapatawag nyo yung mga sinasabi ninyo na resource person, hindi pwedeng tumanggi basta-basta, tapos binibigyan ng sabina, di ba? Tapos kayo, mga kababayan, ang magpapasunod lang sa inyo si Duterte. Bakit si Duterte ba ang batas? Di ba? Sabi niyo, protect the Constitution. Sabi ng mga alagad ninyo. Pero kayo mismo ayaw niyong sumunod. Kasi dahilan lang po yan ng mga tao na meron talagang itinatago. Dahilan lang yan ng mga tao na umiiwas, di ba? Na matanong. Kasi baka mamaya bumigay. Alam naman natin ito, iyakin ito. Alam naman natin na mababa lang ang luha, mga kababayan. Baka mamaya, sabi ni Duterte, huwag kang pumunta. Pag pumunta ka doon, napakadaldal mo pa naman. if that is a theoretical situation, I will consult again. I will seek the guidance of the Senate President kung papayagan niya ako mag-leave ng sa Senado. So, kita nyo, mga kababayan, pag nagbigay daw ng halimbawa si Duterte, pumayag, pupunta, hindi pwedeng hindi siya pumunta, pero magsisik siya ng guidance. Kumbaga second option na lang, itong si Chis Escudero kung papayagan siya na mag-leave. Pero ang initiative is coming from him. Diba? Nanggaling sa kanyang initiative na hindi, kailangan ko rin pumunta. So pag pumunta siya ngayon, lumapit kay Escudero, boss, baka naman pwede akong pumunta. Si dating Presidente Duterte ay pupunta, hindi pwedeng hindi ako pumunta. Diba? So initiative nandoon, mga kababayan. Initiative na siya ay pupunta dahil nandun din si Duterte. Ibig bang sabihin ba to pag tumalon sa bangin itong si Duterte, nandun ka rin? Pag pinakain ito ng etchas, nandun ka rin, kakain ka rin. Walang mangyayari. Paano yan, mga ka-JP? Pag yung tatlong Duterte nandun na sa Senate, di ba?
O sabi ni Tita Carclea, hypothetical situation ba to? Hindi raw theoretical situation. Mag-attend doon sa hearing. Apo. But in the first place po, Senator, do you think that this issue is imbued with so much public interest? Well, depende yan, Ted, no? Kung saan, in what fence you are viewing from. Kung ito ay galit na galit sa war on drugs, then maybe sabihin mo, masyado itong involved dito ang public interest. Pero if you are happy with the war on drugs, mabubuisit ka lang rin sa investigasyon na ito. Dahil nga, sabihin mo, tapos na yan, nakailang investigasyon na yan. Noon pa, hindi pa nagkakulong si Senator De Lima noon, nag-imbestiga na yan. Tapos may mga investigasyon sa Kongreso, paulit-ulit na lang, naawa nga ako sa mga pulis. Sige na lang atin ang hearing, pabalik-balik. Sabi ko nga, if Gago talaga, oh. Sorry for my word, pero mga ka-GP, kung iisipin ninyo, ang kanya pang binigyan ng empathy, 'di ba? O binigyan ng sympathy ay yung mga pulis pa. Naawa siya dun sa mga pulis na nagpabalik-balik, gumastos daw ng pamasahe, buti daw kung binibigyan ito, ayan, oh. you have the goods, you file the case. Ang dami. Kung binibigyan daw ng pamasahe, okay lang. Pero hindi naman daw, mga kababayan. Kumbaga nandoon yung ano niya, nandun talaga yung pagkampi niya sa mga pulis. Paano naman yung mga pamilya na naiwan ng mga biktima? Paano naman na sila ay hindi naman yan katulad ng mga pulis? Ang pulis kahit paano pwede mag-loan. Meron yan mga pera, 'di ba? May trabaho. Pero paano yung mga pamilya na naiwanan na katulad po ng ang mga nawala sa kanila ay yung kanilang breadwinner? O kaya ang kanilang padre ti pamilya na naghahanap ng trabaho para may maipakain sa pamilya. Nung nawala yung tatay, gumuho na ang mundo. 'Di ba? Wala na silang halos magawa, wala na silang makain. Hindi ka naaawa doon, Senator Bato? Oo, nandun na tayo. Ganito lang yan, wag kang tanga. Napakabobo mong pulis. Napakabobo mo ring senador. Kasi unang-una, sabi mo, marami ng investigasyon na nangyari, hindi pa nakukulong si De Lima. Paano naman hindi ito na mabibigyan ng karampatang aksyon, ang nakaupo pa ay mga Duterte nung panahon na yon. Nakaupo pa bilang presidente natin. Kaya walang magawa, maging ang mga pulis, 'di ba? Yung mga matitinong pulis walang magawa. Maging ang mga mga congressmen, mga senador natin walang magawa. Kasi ang nakaupo pa ay si Digong. Ano magagawa nila? Kaya kung sinasabi ninyo na paulit-ulit na lang, wala naman nangyayari, nandun ang point Walang nangyayari paulit-ulit kasi mga kababayan, may humaharang. Hindi binibigyan ng importansya at hindi binibigyan ng maayos na aksyon at hindi binibigyan ng tamang hustisya. At ngayon, naiba na ang presidente, kaya mga kababayan, yung mga biktima ay nagsisik po sila ng justice, hindi justice. Kasi nung panahon ni Duterte, justice talaga. Tiis-tiis sila hanggat mawala si Duterte sa pwesto. Diba? Grabe to si Bato, mga kababayan, bulag talaga, tanga. Pinapatunayan niya siyang walang alam. Pinapatunayan niya na wala siyang puso. Dahil pulis ang kinakampihan niya. Ay, hindi na lang natin i-admit na meron talagang pagkakamali. Hindi natin i-admit na marami po talagang nadamay na wala namang kinalaman dahil palit ulo. Yung iba kailangan pang magkaroon sila ng huli, magkaroon sila ng napatay dahil kailangan nila yun Kailangan magbilang, may kota-kota system. Sabi ni Mami B, bakit ganito ba mag-isip ang taong ito? Senador ba ito? Parang hindi, 'di ba? Iniisip niya apo niya paano yung mga biktima sa Tokhang Bato. 'Yun nga, mga kababayan. 'Di ba? Parehas tayo ng saloobin. Alam nyo kung saan ako nanggagaling. Kaya nabubuisit ako sa mga pahayag ni Senator Bato. Exactly, Mami B. Well, kay De Lima, si De Lima ay isa ring biktima
ng karahasan ng panahon ni Duterte. Kasi kahit na sabihin natin may kasalanan itong si De Lima, bakit nag-recant lahat ng kanyang lahat ng mga witness against her? At bakit, mga kababayan, isipin po natin yung mga tawag dito, yung mga dokumento o mga pruweba na nagtuturo kay De Lima ay hindi pala sapat, pero nakulong pa rin siya ng almost 7 years. So madaling sabi, mga kababayan, dahil ang nakapwesto nun ay si Digong, nagagawa nila lahat ng paraan. Nagagawa nilang tama ang mali at mali ang tama. At pinaniniwalaan kasi sila ng tao dahil napaka-professional liar at talaga naman mambubudol ang amo mo. Aming korte natin sa Pilipinas na pwede yung pailan ng kaso. Pailan natin lang kasi kawawa yung mga pulis natin, sige pabalik-balik, yung iba taga Mindanao pa, mamasahe pa ng pasarili lang, pamasahe papunta sa Kongreso para mag-attend. Buti kung sagutin nila yung pamasahe ng mga pulis, magkano ang sweldo ng pulis na yan. So, Ando na nga tayo, di ba? Meron ng mga pinailan ng kaso. Di ba may mga napatunayan na ilan na yung pulis, mga kababayan, na habang ilang taon na ikukulong dahil napatunayan ng korte na sila ay talagang may ginawa na paglabag. Talagang pumatay ng tao, di ba? Yung magtatay, yung mga taga-Caloocan. Kung natatandaan nyo, hindi ko ma-remember yung pangalan. Pero, ayan, balitang-balita nung nakaraang linggo. Tapos, naaawa ka sa mga pulis. Samantalang itong mga pulis na to, masyado silang in-enjoy yung kanilang pribilehiyo. Makapatay sila ng tao, wala silang kasalanan nung panahon ni Duterte dahil sabi ni Duterte, ibaback upan niya itong mga ito kahit anong mangyari. Diba? Sabi ni Ma'am Charit, Mr. De La Rosa, sinong maniniwala sa pinagsasabi mong gagastos ng sarili nilang pera sa investigasyon na yan? Marami ka lang talagang dahilan ba to? Umattend ka, huwag kang duwag, pipi at bingi. Nakakabuisit, mga kababayan, na ganito yung abot ng utak ng mga senador na nakikita natin ngayon dyan. Hindi lang ito ang magiging pahirap. Isundan ko na. Huwag ko nang tapusin yung kaya... sige, anuhin ko lang ng konti yung kay Laila De Lima. yun nga, matagal ito, pabalik-balik lang ba? So, depende how you view it, from which point of view you are coming from. Opo. Pero, sir, nabanggit niyo po muna yung pangalan po ni Senator De Lima. Ano ho niyo masasabi na siya po ay napawalang sala na sa kanyang huling kaso po dito po sa pag-uugnay sa kanya sa droga sa Bilibid? I'm happy for her, Ted. I'm happy for her. At last, nasa labas na siya. Everybody deserves justice. And we have to respect the decision of the court. Kung yan ay decision ng korte, then respetuhin natin. Tangina, plastic ang hayop, no? Napaka-plastic, sobrang plastic ang gago. Samantalang, nung nakaupo pa si Duterte, mga kababayan, nung ginagawa nila ng kwento, itong si De Lima, ay parang mga halimaw, itong sila Bato. Diba? Grabe po yung mga reaction nila, pinagtatawanan, nakakala mo, mga kababayan, sila ay mga santo. Tapos si De Lima na ang pinakademonyo. Pero ako naniniwala na itong si De Lima ay nataniman lamang din ng ebidensya dahil nga si Digong ay expert sa pagtatanim ng ebidensya. Siya na nga mismo nagsabi niyan eh. 'Di ba? Nung ako ay prosecutor, talagang nagtatanim kami ng ebidensya, we build the intrigues. 'Di ba? Tapos pag nag-away sila, palalabasin namin yung isa. Tapos ang gagawin, pag namatay itong isa, ang pagbibintangan ay yung nakaaway niya. 'Di ba? Ganun kalala ang sitwasyon, mga kababayan. So isunod na natin kagad yung usap